Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ika-21 linggo sa karaniwang panahon. At ang mapagbasa natin ngayon ay mayroong isang mahalagang katanungan sa bawat isa sa atin. At ang tanong na ito ng Panginoon ay, sino ako para sa iyo? Ihanda natin ngayon ang ating mga sarili sa banal na pagdiriwang na ating isasagawa sa pamamagitan ng paghingi muna sa Panginoon ng tulong at awa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid
na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kristo, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mo kaming magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin, upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ipinahayag ng Panginoon ang pagkakaloob ng susi ng bahay ni David sa kanyang hihiranging lingkod. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sinabi ng Panginoon kay Sabnang, katiwala sa palasyo, alisin kita sa iyong katungkulan at palalayasin sa iyong kinalalagyan. Tatawagin ko sa araw na iyon ang aking lingkod, si Eliakim na anak ni Hilcias. Siya ang pagsusuotin ko ng iyong buong kasuotan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging pinakaama ng Jerusalem at ng Huda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng bahay ni David. Ang kanyang buksay walang makapagsasara at walang makapagbubukas ng ipinid niya. Itatayo ko siyang parang haligi ng tolda. Itatayo ko ng matibay sa isang matatag na lugar. At siya'y magiging marangal na luklukan para sa sambayanan ng kanyang ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Ako poon, buong pusong awit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Nung ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo.
sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Dakila man ng poong Diyos, mahal din niya ang mahirap. Kumubli may kita niya, yaong hambog at pasikat. Ang dahilan nito poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Sa ikalawang pagbasa, ipinangangaral ni Apostol San Pablo ang kasaganaan ng kayamanan at karunungan ng Diyos na hindi kayang abutin ng sinumang tao. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos, di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi malirip ang kanyang mga panukala at pamamaraan, sapagkat gaya ng nasusulat, sapagkat sino ang nakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? O sino ang naging tagapayo niya? Sino ang nakapagkaloob ng anuman sa Diyos para siya na may gantimpalaan? Sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng bagay. Sa Kanya ang karangalan, magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, ibinigay ni Jesus ang mga susi ng kaharian ng langit kay Pedro, matapos nitong ipahayag na siya ang Mesiyas. Tayo po'y magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Ang saligan ng aking simbahang banal na daig ang kamatayan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, sino ako? Tanong niya sa kanila. At sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit na ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilina ng kanyang maalagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, kilala ba natin si Jesus? Alam natin lahat na si Jesus ay Diyos na totoo, ngunit naging tao namang totoo, sapagkat ito ang plano ng Diyos, upang mabalik ang nasirang ugnayan ng Diyos at ng tao. Ang Diyos mismo ay naging taong katulad ng bawat isa sa atin, upang ipakita sa atin na ang kasalanan ay mapagtatagumpayan, na ang paghihirap ay mayroong kabuluhan, na ang kamatayan ng katawan ay hindi katapusan ng lahat, kung hindi ito ang simula ng buhay na walang hanggan. Kaya sa ating ebanghelyo ngayon, ang tanong ng Panginoon sa kanyang mga alagad, sino ako para sa iyo? Hindi sapat na siya tanong lang ng Panginoon, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Kundi ang tunay na tanong ng Panginoon ay personal sa bawat isa sa kanila, sino ako para sa iyo? At itong tanong na ito ay tanong din sa bawat isa sa atin. Kaya sabi ng Panginoon, sino ako para sa iyo? Kayo po ay nagsisimba linggo-linggo, ngunit kilala na ba ninyo si Jesus? Kayo ba ay mayroong personal na pakikipag-ugnay sa Kanya? At sa araw-araw ba ay lumalalim ang pagkakilala nyo sa Kanya? Hindi ba madalas natin sambitin o sabihin, makilala ang Panginoon, mahalin ang Panginoon at sumunod sa Kanya? Mayroong isang manunulat, spiritual writer, na ganito ang kanyang pagpapaliwanag. Nung daw siya ay batang musmos, para sa kanya, si Jesus ay isang Kristo ng kanyang guni-guni, sapagkat hindi niya tunay nakakilala. Pag nakita niya yung larawan ng diay, yung larawan ng Jesus, ng kursilista, sinasabi niya, sino kaya siya? Siya sinasabi, si Papa God, pero sino kaya talaga siya? Ngayon, nung siya ay pumasok, nag-aaral, nakita niya na si Jesus ay isang tao na dumating sa kasaysayan ng mundo. Si Jesus ay naging tao. Si Jesus ay taong katulad ng mga dakilang tao sa mundo. Pagkatapos nung siya ay nagkakaisip na, ay sinabi niya, si Jesus ay maraming aral na ibinigay para sa mundo. Katulad ni Gandhi at iba pang
marurunong na tao sa mundo. Ngunit nung siya ay pumasok sa isang charismatic movement, nakita niya si Jesus ay ang Kristong tagapagligtas. Ang una ay si Kristong guni-guni, si Kristo ng kasaysayan, si Kristo na tagapagturo, at ngayon si Kristo na tagapagligtas. Ngunit hindi sapat po iyon kung lumalalim ang ating pagkakilala sa Panginoon. Dapat nating makita na si Kristo si Jesus ay ang Kristong nagbibigay buhay, na mayroong kinalaman siya sa buhay natin at siya ay hindi humihiwalay sa atin. Tandaan natin ang pangako ng ating Panginoong Hesukristo. Tandaan ninyo, ako'y kasama-sama ninyo hanggang sa katapusan ng daigdig. Mga kapatid, tunay bang nakikita natin ito? Na sa bawat sandali ng ating buhay, kasama-sama natin ang Panginoon. Ang ating pananampalatayang Kristiyano at Katoliko ay nagtuturo sa atin na sa bawat antas ng ating buhay, naroon siya, nakikipag-isa sa atin. At ito'y makikita natin sa mga sakramentong ginagawad ng ating simbahan. Na ang 7 sakramento ay nakalaganap sa bawat antas ng ating buhay na nagpapahayag sa atin na kasama-sama natin ang Diyos. Kasama-sama natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, nung tayo bininyagan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya ang bukasyon natin sa buhay ay maging santo at maging santa. Nang nagkaroon ng maling kaisipan na sinasabi natin, tao lamang ako, hindi ako santo, hindi kapatid. Nung bininyagan ka, binigay na sa iyo ang binhi ng kabanalan upang ang maging kaganapan ng iyong buhay, ikaw ay maging santo at maging santa at lubusang makaisa ng Diyos. Dito pa lamang sa lupa hanggang sa kabila. Kaya ang ating pananampalatayang Kristiyano at Katoliko lamang ang masasabi nating mayroong kaganapan, fulfillment ng pahayag ng Diyos. Sa ibang pananampalataya, meron niyang mga pahayag ang Diyos, ngunit kulang ito sapagkat wala silang mga sakramento. Ano ba ang mga sakramento? Ito'y mga mabibisang tanda na tinatag ng Panginoon at nagbibigay ng biyaya. Pag sinabing mabisang tanda, efficacious sign, ginagawang makatotohanan ang sinasagisag. Kaya sa binyag, pagbuhos ng tubig sa binyag, inaalis ang kasalanang mana at tayo nagiging anak ng Diyos. Sa banal na misa, sakramento ng Eucharistia, tunay na ang tinapay at alak ay nagiging katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Tinatag ito ng ating Panginoong Hesukristo, hindi ito tinatag ng tao. Kaya't ang Panginoon, sa ating pakikipag-ugnay sa Kanya, kung tayo'y mayroong pananampalataya at lumalalim ang ating pakikipag-ugnay sa Kanya, hindi tayo mawawala ng pag-asa. Sapagkat ang tukso palagi ng kaaway ay mawalan ka ng pag-asa at lumayo ka sa Diyos. Sasabihin sa iyo, ano ba nangyayari sa pagsisimba mo? Ano ba ang nangyayari sa pagdadasal mo? Tukso. Pero sa ating pananampalataya, kapag tayo nagsimulang manalangin, makikita natin, hindi kayang labanan ito ng kaaway. Kaya tuwang-tuwa ang Diyos kapag ang tao ay nananalangin. Tuwang-tuwa ang Diyos kapag tayo nagtitipon sa Kanyang pangalan. Sapagkat
Siya ay kasama-sama natin. Kaya magandang tanungin natin ang ating sarili, nasaang antas na ba ang ating pakikipag-ugnay sa Diyos? Ang ating pakikipag-ugnay sa Kanya ay nasa antas lamang ba ng masasabi nating pagtupad sa isang kautusan? Sa antas lamang na pagkatakot, kapag hindi ako nagsimba, nagkasala ako. O sa antas ng pag-ibig, na sa lahat ng pagkakataon, alam kong kasama-sama ko ang Diyos at ang aking pagsisimba ay pakikipagtagpo at pagtanggap sa Kanya. Kaya't makikita natin sa ating pananampalataya ay sinasabi na anumang patawarin dito sa lupa ng mga isinugo ng Diyos ay mapapatawad sa langit. Ano man ang hindi mapatawad sa langit, sa lupa, ay hindi mapapatawad sa langit. Sapagkat ang susi ng kaharian ng Diyos ay pinagkaloob kay Pedro, pinagkaloob sa simbahan. Kaya nga mga kapatid, huwag tayong mawawalan ng pag-asa kapag dumating sa atin ang mga pagsubok. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Siya ay kasama-sama natin. Kapag dumarating ang mga pagsubok, pinatatatag ng Panginoon ang ating pananampalataya. Dinadalisay ng Panginoon ang ating puso. Inaalis ang kadiliman sa ating buhay upang siya na liwanag ay makapasok sa atin at tunay na magkaroon ng kapanatagan ang ating buhay. Kaya mapapansin nyo ito mga kapatid, kahit magulong-magulo ang mundo, kung ikaw ay mayroong pananampalataya, may katahimikan ang puso mo sapagkat ang Diyos ay nananahan sa puso ng bawat isa sa atin. Hindi kaya ng Diyos pabayaan ang tao. Hindi kaya ng Diyos lumayo sa atin. Tayo ang lumalayo sa Kanya. Kaya sa mga pagbasa ngayon ay pinaalala sa atin, Siya ay isang Panginoon, kasama-sama natin, nangangalaga sa atin, patuloy na nagpapatawad sa atin, at patuloy tayong binibiyayaan, binibigyan ng liwanag ng isipan, lakas ng kalooban at biyayang kinakailangan upang makita natin na ang buhay dito sa lupa ay isang paglalakbay patungo sa langit na ating tunay na tahanan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Bilang tugon sa salita ng Diyos na narinig natin ngayon, sama-sama nating ipahayag ang ating pananampalataya. Tayo pong lahat, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus na matay ni Libing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Na may ikatlong araw na buhay na mag-uli, makyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli na matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
Mga kapatid, halinang dumalangin sa amang maawain. Sa ngalan ni Jesus na taga Nazaret, ang Kristo at anak ng Diyos na buhay, ating isamo, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga kumikilala kay Jesus bilang Mesiyas, upang huwag silang maduwag na magpasan ng krus, tanda ng kanilang pagsunod, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga may hawak ng susi ng kapangyarihan ng daigdig, upang magsikap silang gumawa para maibsan ang pagdurusa ng tao, dala ng pagbabago ng panahon, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga nagdurusa at nagdududa sa pamaraan ng Diyos, upang kanilang mabanaagan sa halimbawa ng mga Kristiyano ang kaluwalhatian ng krus ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa atin na nagpapahayag ng pananampalataya kay Kristo Jesus, upang ang sinasambit ng ating bibig ay masalamin sa ating mga gawain, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para maligtas tayo sa baha, lindol at bagyo, na dulot ng pagbabago ng panahon, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa ating mga yumaong kapatid na nabinyagan sa ngalan ng Panginoon, upang makamit nila ang buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Tahimik natin ipahayag ngayon sa Panginoon ang iba pa nating mga natatanging panalangin. Amang mapagmahal, dinggin ang aming panalangin. Huwag mong ipahintulot na manaig ang kapangyarihan ng kalaban sa simbahang natatag sa ibabaw ng batong si Pedro. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eucharistia. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating mga alay na alak at tinapay, na mga sagisag ng ating buhay maging kalugod-lugod
sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinaggamit mo kami ng iyong pagkupkop, pakundangan sa iyong pampalagi ang paghahandog. Kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipinagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod. Bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mamuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ng mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, at inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para magligtas sa iyo, maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon naming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tanggapin mo sana silang lahat sa iyong malwalhating piling. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ng kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na tawagin natin ang Diyos na Ama. Kaya ngayon ay lakas loob tayong umawit sa Kanya. Ama, hinihiling namin, iadya mo kami sa lahat ng masama, pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, habang hinihintay namin ang pagbabalik ni Jesucristong aming kapatid at manunubos.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at sinasabi mo ngayon sa amin, kapayapaan ang niiwan ko sa inyo, pinagkakalob ko sa inyo aking kapayapaan. Tunghayan mo sana ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Nabubuhay ka't naghahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbatean tayo ngayon at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Narito ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Mapalad tayo ngayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo. Lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina,
ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon ipinagdiriwang, at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Awitin muna natin ngayon ang awit ng pasasalamat. Salamat, Panginoon, salamat. Salamat, salamat sa iyo. Salamat sa nakaraang linggo. Salamat sa mga biyaya mo. Dalangin sa iyo'y pagpalain. Ang darating sa amin isang linggo. Upang dito kami ay magkatipon para magpasalamat sa iyo. Salamat, Panginoon, salamat. Magsiupo po ang lahat para sa ilang pabalita o announcement. Paalala Inyo ang Panginoon, at sumainyo rin. at pagpalain kayong lahat ng mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang banal na misa, humayo tayong taglayan liwanag at biyaya ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Nuestra Señora del Carmen, Mamá Ibarra, patrón ng pagkasasala, simbahan ng Marasal. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami